ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. DICT Secretary Henry Aguda kinumpirmang naging empleyado ng ahensya ang ilang hacker na sangkot sa cyber attack ng government website. Proklamasyon ni Joey Chua Uy, pinawalang bisa ng Commission on Elections dahil sa issue ng citizenship. Representative Benny Abante, idineklarang panalo. Halos 30 opisyal, sakop ng malawakang palasahan sa PNP. CIDG na binakante ni Chief Torre, may bago ng pinuno. Sa MBC TV correspondence, higit 2.5 milyong pisong halaga ng shabu nasabat sa magdamag na operasyon sa Davao City. Sa MBC TV Sports, PBA maglalaro sa Dubai at Bahrain para sa ika-50 anibersaryo nito. At sa Showbiz Spotted, komedyanteng si Bubay muling hinimatay habang nasa isang event. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita, iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang mga hinihinalang pasimuno ng cyber attack sa mga website ng gobyerno. Ang kanilang persons of interest mismo nitong mga empleyado na matapos ang isang internal audit ay natuklasang hackers pala ang suspetsa ng ahensya, alamin sa exclusive report na ito. May persons of interest na ang Department of Information and Communications Technology o DICT sa mga na-hire na empleyado ng ahensya na natuklasang hacker pala at sangkot sa cyber attack ng government websites. Yan ang kinumpirma ni DICT Secretary Henry Aguda sa panayam ng 2x2 sa DZRH, bagay na tinatrabaho na umano ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Natuklasan ang naturang mga empleyado na hacker umano matapos ipag-utos ni Aguda ang malawakang internal audit pagkaupo nito sa pwesto. Sa ngayon, kinakalap na anya ang karagdagang ebidensya para sa posibleng pagsasampa ng kaso laban sa mga natukoy na empleyado. So meron kayo confirm. So confirm po yung information na natanggap namin na meron kayong empleyado na hackers talaga sa labas na ang hinahack pa gobyerno. May ganun nga po. Kinukolektahan na namin ng ebidensya at alam nyo, yung intel nyo po is intel na nakuha ko rin nung pagpasok ko. So sineryoso po namin yan. Hindi dapat na kami bilang DICT ang nagbabantay ng cybersecurity maluwag kami sa mga ganyang pag-hire ng mga tao. Dapat ang hinahire namin yung talagang gagawa ng maayos. Samantala, base sa eksklusibong report na nakuha ng DZRH News mula sa mapagkakatiwalaang source, kabilang sa iniimbestigahan ang 2 undersecretary, 3 local hackers na konektado sa iisang korporasyon ang hinire ng isang USEC at kinontrata pa bilang highly technical consultant ng ahensya. Ang hacking scheme ng 3 ay kahawig umano ng cyber attacks na nangyari sa DOTR, PNP at NTC. Hindi naman direktang sinabi ni Secretary Aguda na may kakasuhang USEC, pero hihintayin niya umano ang actual facts. May undersecretary po ba kayong kakasuhan? Siguro po pag mas maganda po lumabas yung actual facts. Paglabas po, kahit na dito po ako magpapa-interview doon sa detalye, lahat po pina-analyze po natin. Para sa MBC TV Network News, ito si Yuel Reyes, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Pinaiimbestigahan na rin ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang napakamahal na pamasahe sa mga taxi sa mga paliparan. Napag-alaman kasi na umaabot sa halos 3,000 piso hanggang 10,000 piso ang singil para sa mga magpapahatid sa Metro Manila at sa mga probinsya mula sa Ninoy Aquino International Airport. Ang buong detalye sa ulat ni Val Gonzales. Umaapila ngayon ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP sa Department of Transportation, LTFRB at MIAA o Manila International Airport Authority na laliman pa ang investigasyon sa usapin ng mahal na pamasahe sa airport. Ito'y matapos na mapag-alaman na mayroong umiiral na fare matrix sa airport na ang babayarang pasahe ng isang pasahero ay higit pa sa kinontrata ng mapagsamantalang tsuper batay sa taripa na ipinagkaloob sa DC Race News. Mula sa 2,800 na pasahe kung pupunta ng Terminal 1, 2,700 sa Terminal 2, 2,600 kung sa Terminal 3 hanggang sa 2,900 pesos kung magpapahatid sa anumang hotel sa Metro Manila ang isang pasahero na galing ng Ninoy Aquino International Airport. Ayon kay Attorney Albert Sadili, ang tagapagsalita ng LCSP, bagamat marin nilang kinokondina ang insidenteng kinakasangkutan ng ano'y labis na singgil ng isang tsuper ng taxi, ay marapat din aniyang malaman kung legal at dumaan ba sa pag-aproba ng LTFRB ang umiiral na fare matrix sa NAIA batay sa nakalatag na pamasahe sa umiiral na taripa. 4,800 pesos ang pamasahe kung magpapahatid ng Antipolo City, 4,000 pesos kung sa paliparan sa Dasmariñas, Cavite, 6,000 pesos sa Tagaytay at 10,000 pesos kung sa Candelaria sa Quezon. Matatanda ang una ng sinuspinde ng LTO ang lisensya sa pagmamaneho ng tsuper ng kolorum na taxi sa NAIA na naningil ng 1,260 pesos sa kanyang pasahero mula NAIA Terminal 3 patungo ng Terminal 2. Sabi ni Attorney Sadili, lumalabas sa kanilang investigasyon na kaya pala sinabi ng babaeng pasahero sa viral video na akala niya ay makakatipid siya kung kukuha ng taxi sa labas ng airport dahil sa sobrang taas ng pamasahe na pinatutupad ng MIAA sa airport dito sa Metro Manila. Kuya, grabe ang mahal ng ano mo. Airport, terminal. Diyos ko po, kung alam ko lang, kuya. Para na kami nagbiyahe ng probinsya. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, muling mauupo sa pwesto si incumbent Manila 6th District Representative Benny Abante Jr. matapos katigan ng Commission on Elections ang kanyang petisyon laban sa katunggali na si Luis Joey Chua. Ang nilalaman ng petisyon sa report ni Boy Gonzales. Binawi ng COMELEC Second Division ng proklamasyon kay Luis Joey Chuaoy bilang nanalong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila. Binaburan ng Second Division ng COMELEC ang petisyon ni Bienvenido Benny Abante Jr. na nagsabing hindi kwalipikado si Chuaoy na tumakbo bilang kongresista dahil hindi sa natural-born Pilipino. Sa desisyon ni Commissioner Ray Bulay, pinaboran ng dalawa pang commissioner, walang bisa ang kandidatura ni Chuaoy dahil saklaw ito ng 1935 Konstitusyon kung saan itinuturing siyang naturalized citizen bunga ng pagkakaroon ng dayuhan na ama na kalaunan ay naging naturalized din na Pilipino. Idineklara rin ng COMELEC Second Division si Abante bilang nanalong kongresista ng ika-6 na distrito ng Maynila noong May election. Sinabi naman ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, maaari pa namang iapala ni Chuaoy sa unbank ng COMELEC ang desisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Aabot naman sa halos 30 opisyal ang sakop ng malawakang balasahan sa loob ng Philippine National Police o PNP. Kabilang sa mga apektadong posisyon ay ang Criminal Investigation and Detection Group, gayon din ang iba't ibang regional directors sa buong bansa. Kilalanin ng mga apektadong opisyal sa report ni Edniel Parosa. May bago ng hepe ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa ilalim ng dati nitong direktor at ngayon pinuno na ng Philippine National Police na si Police General Nicolas Torre III. Kinumpirma ni PNP Concurrent Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo na may order na para italaga bilang CIDG Director si Police Brigadier General Romeo Macapas.
Bago sa CIDG, pinakahuling pinamunuan ni Macapas ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao hanggang nitong panahon ng eleksyon. Magsisilbing leader si Macapas ng Premier Investigating Unit ng PNP na tinauhan noon ni General Torre nang siya'y namuno sa pag-aresto sa ilang high-profile personalities gaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Papalit naman kay Macapas sa PROBAR bilang direktor si Police Brigadier General Jason De Guzman, epektibo ngayong araw. Sakop din ng reassignment sina Police Brigadier General Jackie Wangki na itinalaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office Calabarzon, Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones na itinalaga bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 6, Police Brigadier General Roland Sigulon na Acting Regional Director na ngayon ng Police Regional Office 10, Police Brigadier General Joseph Arguelles bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 11 o Davao Region, Police Brigadier General Arnold Abad na itinalaga bilang Acting District Director ng Northern Police District dito sa Metro Manila, Police Brigadier General Ramdi Arceo na itinalaga bilang Acting District Director ng Southern Police District, Police Brigadier General Waram Tolito bilang Chief of Staff ng Philippine National Police Academy o PNPA, Police Major General Robert Alexander Aguilar Morico II na itinalagang Officer in Charge ng Area Police Command sa Visayas, Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng NCRPO, at Police Brigadier General Melesio Buslig Jr. na itinalaga bilang Acting Deputy Regional Director for Administration ng Police Regional Office Mimaropa. Batay sa order na inilabas ng PNP Personnel and Records Management sa panguna ni Police Major General Constancio Chinayog, nabatid na isang Police Major General, 26 na Police Brigadier General at 2 Police Colonel ang sakop ng malawakang balasahan. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinabulaanan ni Attorney Harry Roque ang sinabi ni Justice Secretary Boying Remulla na tinanggihan ang kanyang asylum application sa the Netherlands. Sa panayam ng DZRH kay Roque, sinabi nito na hindi ito ang unang beses na naniwala si Remulla sa umano'y fake news hinggil sa kalagayan niya sa ibang bansa. Well, napaso na naman po si Justice Secretary Remulla gaya ng napaso siya nung una niyang anunsyo na ako daw ay maraming passport na ginagamit. So pinabulaanan po yan ng Department of Foreign Affairs. At the same time, pinabubulaanan ko po na na-deny na yung asylum ko. I-stress ko lang po na ang asylum procedure kahit saan po sa buong daigdig nito is treated as highly confidential. Ang tanging nakakaalam lang ng resulta ng asylum application ay ako bilang isang aplikante at ang gobyerno ng Netherlands. No? At wala na pong iba. Kaya nga po, nagtataka ako kung bakit palaging naniniwala si Justice Secretary dito sa fake news ng isang Filipino Dutchman na ilang beses nang nasunog. Kasi hindi naman ito unang beses na inanunsyo ng Filipino Dutchman na na-deny na raw ang aking asylum. No? Ayon pa kay Roque, ongoing pa ang status ng kanyang aplikasyon para sa asylum at ang tanging makakaalam ng resulta nito ay ang mismong aplikante at ang gobyerno ng the Netherlands. Sa ngayon anya ay tinatrabaho na niya ang pagpaparehistro bilang residente ng The Hague. Binigyan na po ako ng temporary residence card. Oh. At ako po ngayon ay nagre-rehistro in the process of registering as a resident of The Hague. At matapos po dyan, ay bibigyan ako ng BSN number na katumbas po ng SSS number. No? Social so Security. I'm in the process of settling down as a resident of the Sa susunod anya na 3 buwan ay inaasahan niyang magkakaroon na siya ng work permit at mayroon na umanong nakaabang na trabaho para sa kanya sa the Netherlands. In the next coming 3 months, magkakaroon na rin po ako ng work permit. No? At meron na pong nakaabang sa akin na trabaho sa isang law firm dito doing international law. At meron na rin pong nakaabang na teaching post sa akin as soon as my work visa is issued. Wow. So, inaasahan po natin na balik trabaho tayo as a practicing lawyer and as a professor of law here in the Netherlands. Wow.
Pinangunahan naman ng Office of the Civil Defense o OCD ang nationwide simultaneous earthquake drill sa Zamboanga del Norte para sa second quarter ng 2025. Nakaisa rin sa emergency at rescue simulations ang Camp Bagong Diwa, Pasig LGU at iba pang paaralan sa bansa. Tinutukan niya ni Kyle Bulias. Umarangkada na ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Isinagawa ang ceremonial pressing of the button na siyang hudyat ng pagsisimula ng drills sa Dipolog City Sports Complex sa Zamboanga del Norte sa pangungunan ng Office of the Civil Defense. Tampok sa nasabing drill ang simulation ng iba't ibang emergency scenario tulad ng sunog, oil spill, gayon din ang pagsasagawa ng rescue operation sa iba't ibang klase ng sitwasyon. Ayon sa OCD, layo nitong mapahusay ang kahandaan ng publiko sa panahon ng kalamidad. Kaugnay nito nakiisa sa pag-duck, cover and hold ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City, nilahukan ng humigit kumulang 3,000 tauhan ng NCRPO ang earthquake drill kung saan unang isinagawa ang pagresponde at paglalapat ng paunang lunas sa mga nasugatang individual. Nakibahagi rin dito ang mga tauhan ng MMDA sa kanilang head office sa Pasig City kung saan pinangunahan naman ng MMDA Public Safety Division ang pagsasagawa ng Structural Integrity Assessment sa gusali. Maging ang mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa bansa ay nakiisa rin sa earthquake drill. Sa Santa Cruz National High School sa Davao del Sur, ipinakita rin ang tamang pagsasagawa ng duck, cover and hold sa mga estudyante bago sila pinapunta sa mga designated area tuwing may lindol. Kabilang sa pinaghahandaan ng OCD ang posibleng pagtama ng The Big One o ang paggalaw ng West Valley Fault na maaaring magdulot ng magnitude 7.2 na lindol. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, inaasahang magkakaroon ng mga PBA games sa mga bansang Dubai at Bahrain. Simula Oktubre yan ngayong taon. Ito'y bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng liga ng kanilang ika-50 anibersaryo. Para sa detalye, narito si Matchpoint Millie Borja. Bilang pagdiriwang sa ika-50 taon ng Philippine Basketball Association o PBA, inaasahang magkakaroon ng mga laro sa Dubai at Bahrain simula Oktubre ngayong taon. Kinumpirma ni Commissioner Willie Marshall na may naging kasunduan upang idaos ang isang laro sa Dubai sa Oktubre at posibleng double-header sa Bahrain sa Disyembre. Nasa Dubai si Marshall noong nakaraang linggo kung saan nakipagpulong siya kay Ellie Flemings ng Dubai Basketball at Mark John Carr ng Coca-Cola Arena sa gitna ng Basketball Champions League Asia kung saan kumatawa ng Meralco Bolts para sa PBA. Ayon si Commissioner, may mga potensyal ng team na magsasagawa ng laro abroad pero hindi pa ito inununsyo sa kasalukuyan. Nakatanggap din ng mga proposal ang PBA mula sa Qatar at Saudi Arabia para magdaos ng mga laro sa mga nasabing bansa sa susunod na taon. Magugunitang nagdaos na rin ng PBA ng mga exhibition game sa Bahrain at Saudi Arabia, habang sa Dubai naman ay nagkaroon na ng mga opisyal na laro noong 2019, gaya ng San Miguel vs NLEX at NLEX vs Barangay Ginebra sa Governor's Cup. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito mga balitang dapat ninyong abangan. Pangulong Bongbong Marcos pinangunahan ng paglulunsad ng dagdag benepisyo ng PhilHealth para sa mga may sakit sa bato. Sa MBC TV Global, libingan ng higit 800 sanggol sa Ireland noong 1900s, hinukay na. At sa Showbiz Spotted, silipin ang pag-awit ni Lea Salonga ng American National Anthem sa isang baseball game. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sinaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paglulunsad ng Boosted Benefit Package ng PhilHealth para sa mga may sakit sa bato sa National Kidney and Transplant Institute o NKTI. Kabilang dito ang higit 2 milyong pisong benepisyo sa kidney transplant. Gayon din ang pagtaas ng halaga para sa bawat session ng dialysis. Narito ang report ni Leth Narciso.
Formal lang inilunsad ang bagong benefit package ng PhilHealth para sa post-kidney transplantation services. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aktibidad kasama sina Health Secretary Ted Herbosa, PhilHealth Acting President and Chief Executive Officer Edwin Mercado at iba pang opisyal sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Ang Z-Benefits Package ay komprehensibong coverage para sa matatanda at batang pasyente na may stage 5 chronic kidney disease. Saklaw dito ang gamutan at laboratorio ng mga inoperahan at pinalitan ang bato. Inanunsyo ni Pangulong Marcos na ang benepisyo sa kidney transplant procedure ay itinaas na mula 600,000 pesos sa higit 2 milyong piso. Pati ang dagdag na halaga sa dialysis per session ay itinaas na rin anya mula 4,500 pesos sa 6,000 piso. Mayroon na ring suporta para sa mga nagmagandang loob na mag-donate ng kanilang bato. Ang mga living donor ay makatatanggap ng 1,900 pesos para sa kada 6 na buwan na pagpapalaboratorio at monitoring. Kaugnay nito, binanggit ni PBBM na pinaganda na rin ang pasilidad ng NKTI. Sa katunayan, may itinatayuan niya ngayong panibagong gusali ng ospital na gagawing chemodialysis building at inaasahang makukumpleto sa pagtatapos ng taon. Ayon sa Pangulo, ang mga ganitong benepisyo at programa ng pamahalaan ay tugon sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kaso ng diabetes at kidney diseases sa bansa. Lumalabas kasi anya sa ilang pag-aaral na ang sakit sa bato ang pinakamaraming kaso sa Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling isinusulong ng isang kongresista ang paglikha ng isang super body na siyang magbabantay sa tama at maayos sa paggamit ng artificial intelligence technology. Ito'y matapos upang panindigan ni Senator Bato de la Rosa ang pagbabahagi nito ng video ng mga estudyanteng tumututol sa impeachment ni VP Sara na natuklasang gawa lang pala ng AI. Ang mga detalye ihahatid ni Milky Rigunan. Dapat ikonsidera ng gobyerno na maisabatas ang panukala sa Kamara na bumuo ng super body para i-regulate ang paggamit at paggawa ng Artificial Intelligence o AI technology. Ayon kay Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, 2023 pa ng kanyang isinumite ang panukalang Artificial Intelligence Development Authority o AIDA. Sabi ni Barbers, gaya ng paghahanda natin at ng pamahalaan sa mga sakuna at kalamidad gaya ng bagyo, lindol at iba pa, dapat din nating paghandaan ang epekto ng AI na kadalasang ginagamit ngayon sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Dagdag pa ni Barbers, mapanganib ang dulot ng AI kung pababayaan ang paggamit at ito rin ngayon ang panawagan ng maraming mga bansa na pwedeng gamitin sa kasamaan, propaganda at disinformation kaysa sa development ng AI technology. Matatandaan na bash sa Senator Ronald Bato de la Rosa nang nirepost nito sa kanyang SOCMED account ang AI-generated interview ng 2 kabataan na latang taga-Thailand na nagsasabi kung bakit ayaw daw nila ng impeachment kay Vice President Sara Duterte. Binatikos ng Kamara si Senator Bato nang bigyang katuwiran pa ang pagpapakalat ng AI-generated interview dahil bilang isang opisyal ng gobyerno, dapat responsable at hindi dapat magpakalat ng misinformation at disinformation. Para sa MBC TV Network News, ako si Milk Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nakatakdang sumalang sa isang orientation ang mga bago at nagbabalik na mga senador para sa maayos na transition sa nalalapit na pagbubukas ng 20th Congress. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Isa-isang isinasalang sa orientation ng mga bago at dating senador. Sa araw na ito ay si Senator-elect Erwin Tulfo at kanyang mga staff ang sumalang. Humarap sa kanila ang chief ng iba't ibang division sa Senado kasama ng Finance, Protocol at Human Resource Division. Sumabay na nagtungo sa Senado pero para sa pictorial lamang sina Senator-elect Rodante Marculeta, dating Senator Ping Lacson, Senador Kiko Pangilinan at dating Senate President Tito Soto. Maliban sa pictorial ay binisita din nila ang posibleng kanilang maging opisina pagpasok ng 20th Congress sa buwan ng Hulyo. Ayon kay dating Senator Pangilinan, masaya at excited ito sa kanyang pagbabalik sa Senado
kasunod ng hindi umano inaasahang resulta ng eleksyon. Siyempre dahil medyo surprising or di ba yung ating pagkapanalo in terms of yung number 5. It's a hard fought bruise. It was a hard fought bruising campaign, pero you know despite the odds, we won. So it's a sweet return. Happy and exciting return. Hindi naman itinanggi ni Senator-elect Erwin Tulfo na kasama sa kanyang pinaghahandaan ay ang tungkol sa usapin ng impeachment. Ng Senate, tinitignan ko yung mga discussions, and then at the same time sa Congress, then yung mga press releases, binabalikan ko yung mga write-ups sa newspapers. So, yun, isa sa preparations para naman hindi ako mawala. Ibig sabihin, in step ako what's happening right now. Alam ko, binalik na Senate sa Congress, yung impeachment. So, and what I heard, ibabalik din ng Congress agad dito sa Senate. Pero para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Adpaz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon, ngayong araw ng Huwebes, magdamag na pag-ulan pa rin ang hatid ng Intertropical Convergence Zone sa malaking bahagi ng Mindanao. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan natin sa Davao Region, Socsargen, Surigao del Sur, gayon din sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at mga isla ng Bangsamoro. Habang mainit na easterlies pa rin ang dominanteng hangin na bumubugso sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan ng bahagyang maulap na kalangitan sa buong Luzon at Visayas, pero magpapaulan din ito sa Aurora at sa Quezon Province. Samantala, tuluyan ng nalusaw ang binabantayan nating low pressure area sa kanluran ng La Union bago pa ito makalabas ng ating area of responsibility. Sa pagtaya ng pag-asa dito sa Metro Manila, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon na may tsansa ng panandaliang ulan mula bukas hanggang sa darating na weekend. Kapag tayo ay tumitingala sa langit, asul ang nakikita natin. Bagay na marahil ay palaisipan pa rin para sa iba. Alamin na this, asul ba talaga ang langit? May iba't ibang wavelength ang liwanag na nagmumula sa araw, mula sa mahabang red hanggang sa mas maikling violet. Sa pagpasok ng white light sa ating atmosphere, kumakalat ang blue light dahil sa mas maikli nitong wavelength. Ito ang tinatawag na Rayleigh scattering, kung saan ang molecule sa ating atmosphere ay siyang humihigop at nagpapatalbog-talbog sa blue light sa iba't ibang direksyon. Kaya sa paningin natin, asul ang langit. Ito rin ang dahilan kung bakit sa tuwing sisikat at lulubog ang araw ay pula o kahel ang langit. Mas malayo ang nilalakbay ng liwanag, kaya bago pa ito umabot sa atin ay tumalbog na palayo ang blue light. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mong hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Arnold, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis. Magsaliksik para siguradong alam na this. Samantala, sinimulan ng hukayin ng Irish authorities ang isang mass burial site na pinaniniwalaang libingan ng halos 800 sanggol na namatay noong 1925 hanggang 1961. Habang mag-aabot muli ng tulong ang North Korea sa Russia para muling itayo ang nasirang Kursk region dahil sa gera. Ang mga balita mula sa ibayong dagat, tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Sisimulan ng hukay ng mga otoridad sa Ireland ang pininiwalaang mass burial site kung saan nakalibing ang nasa halos 800 sanggol nang walang anumang kasaysayan ng pagkakakilanlan. Ang mga batay pininiwalaang namatay sa isang tahanan para sa mga dalagang ina na pinapatakbo ng mga Katolikong madre mula taong 1925 hanggang 1961. Ayon sa report, ang naturang burial site ay dito dating nakatayo ang Bon Secours Mothers and Baby Home na dinemolish noong 1971 at sinimulang tayuan ng mga modern apartment complex.
Habang sisimulan din ngayong linggo ang forensic investigation na tinatayang aabutin ng 2 taon bago makilala ang pagkakakilanlan ng mga labi. Samantala, balita naman mula sa North Korea, muling mag-aabot ng tulong ang North Korea sa Russia para muling ibangon ng mga napinsalang gusali sa Kursk region dulot ng gyera. Yan ang kinumpirma ni Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu sa pagpulong nito kay North Korea leader Kim Jong-un sa Pyongyang nitong Martes. Agad namang kinundan na ito ng mga kalapit na bansa tulad ng South Korea at Japan na lumalabag daw anya ito sa batas ng United Nations. Ayon sa ulat, magpapadala umano ang North Korea ng isang dibisyon ng mga manggagawa, 2 military brigade na tinatayang aabot sa 5,000 katao at 1,000 minero. Magugulitan dati nang nagbibigay suporta ang North Korea sa Russia kung saan nagpadala ito ng higit 10,000 sundalo para may paglaban kasama ng Russia kontra Ukraine. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galanga ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matapos muling magsilbing presenter sa prestihiyosong Tony Awards kamakailan sa New York Yankees game naman na silayan ang Filipino theater star na si Lea Salonga. Ang Broadway diva napili para awitin ang national anthem ng Amerika sa naturang baseball game. Panoorin ang pagkanta ni Lea sa Showbiz Report na ito. Mula stage, ngayon sa baseball field naman, ipinamalas ng Broadway diva na si Lea Salonga ang kanyang husay sa pag-awit. Ang Tony Award-winning actress kinanta ang national anthem ng Amerika sa New York Yankees game. Nagpasalamat naman ng Yankees sa anilay beautiful rendition na ito ni Lea ng The Star-Spangled Banner. Sa caption na may scenery nila, pinagbibidahang Broadway show ng singer-actress na Sondheim's Old Friends. Magunita na last week lang nagsilbing presenter sa 78th edition ng prestihiyosong Tony Awards ang Filipino theater star kung saan kasama rin itong dumalo ang anak na si Nick. Habang noong nakaraang buwan, ginawaran ng Distinguished Achievement in Musical Theater Award si Lea Salonga sa 91st Drama League Awards. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nasabat ng mga otoridad ang nasa higit 2.5 milyong pisong halaga ng shabu sa magdamagang operasyon ng Davao City Police. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Patuloy ang walang humpay na kampanya ng Davao City Police Office o DCPO laban sa iligal na droga bilang bahagi ng kanilang pangako maglingkod ng tapat at buong dedikasyon para sa kaligtasan at kapayapaan ng lungsod. Sa pamumuno ni Police Colonel Hansel Marantan, Acting City Director, matagumpay na naisagawa ng DCPO ang 6 na anti-illegal drug operations sa loob lamang ng 24 oras na nagresulta sa pagkakaresto ng 8 drug personalities at pagkakumpiska ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 2,522,679 pesos and 64 centavos batay sa standard drug price. Ang mga operasyon ito ay sinagawa ng iba't ibang himpilan ng kapulisan tulad ng San Pedro Police Station, Bunawan Police Station, Marilog Police Station, Balyok Police Station at City Drug Enforcement Unit. Nagpahayag ng pasasalamat ang DCPO sa patuloy na suporta ng mga opisyal ng barangay, mga komunidad at ng lokal na pamahalaan sa pagsuporta sa kampanyang ito. Ayon sa DCPO, malaking aspeto ang illegal na droga sa pagtaas ng kriminalidad sa ilang lugar kaya't hindi sila titigil sa pagsasagawa ng operasyon upang matiyak ang mas ligtas at mapayapang pamahayanan para sa lahat ng Davaoenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pinaigting na drug operation ng PNP sa Bon Central Luzon sa loob ng 1 linggo, umabot sa mahigit na 600,000 ang nakumpiskan droga, habang nasa 33 individual naman ang matagumpay na naaresto. Sa ulat mula sa Police Regional Office 3 sa tanggapan ni Police Brigade General Jen Pajardo, nakakumpiska ang PNP sa Central Luzon ng 4.00 gramo ng marijuana, habang 94.95 gramo ng shabu naman
ang nakumpiska na may kabuang halaga ito na 646,154 pesos. Samantalang sa 24 na ikinasang drug operation, naaresto naman dito ang 33 individual na pawang sangkot sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga. Ang mga naaresto ay pawang mga nakakulong na at ang iba naman ay kinasuhan na ng paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, Danny Kubilang, RS37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Street level individual drug personality arestado sa may bust operation ng PNP sa Dagupan City. 34,000 halaga ng shabu kumpiskado. Nasa likod ngayon ng Rias Tabakal ng Dagupan City Police Station ang isang street level individual na 28 anyos, binata at residente ng Barangay Mayumbo sa lungsod matapos itong mahuli sa pagbebenta ng shabu. Sa ulat ng Chief of Police Lieutenant Colonel Brandon Palisok, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit ng operasyon na alas 10:40 ng gabi sa lugar ng suspek kung saan isa sa mga pulis ang nagkunyaring bayar at binenta ng suspek na isang transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may timbang na 5 gramo at may street drug price na 34,000 pesos kapalit ng mark money at agad itong inaresto. Nasamsam sa suspek ang mark money. Naharap ito ngayon sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Mahardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakdang makansela ang lisensya ng isang taxi driver na naningil ng higit sa 1,000 piso sa kanyang pasahero na nagpahatid mula Terminal 3 papuntang Terminal 2 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa investigasyon pa ng otoridad, napag-alamang paso na ang prangkisa ng operator ng naturang taxi company na nakatakda namang kasuhan ng Department of Transportation. Ang viral video at ang parusa sa overcharging, alamin sa report ni Dustin Bayog. Pinawalang bisa ng Department of Transportation o DOTR ang lisensya ng taxi driver na sobrang maningil sa kanyang pasahero na ihatid lang sa Terminal 2 ng NAIA na galing sa Terminal 3. Sa viral video, makikita ang pagkabigla ng pasahero nang ipakita ng driver ang kabuang sinya ng biyahe na umabot sa 1,260 pesos na kinuwenta lang sa cellphone at hindi pa ginamitan ng metro. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Kuya, para na ba? 1,000 na lang yan. Huwag naman, lugi tayo sa gasolina pabalik, ma'am. Sa komputasyon, nasa 8 kilometro lamang ang distansya ng Terminal 2 mula sa Terminal 3 na may estimated driving time na 22 minutes. Kaya ganun na lang mapagdismaya ng pasero na napilita magbayad dahil baka mahuli pa ito sa kanilang biyahe. Sa isa namang press conference, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na inutusan na nito ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at Land Transportation Office o LTO na kanselahin ang lisensya ng driver. Kaugnay nito, napag-alaman sa investigasyon ng LTFRB na paso pala ang parangkisa ng operator ng taxi company na Taxi Hub Transport na may kabuang 15 taxi ang kolorum na nito Marso dahil sa hindi pag-renew ng Provisional Authority. Yung buong fleet pala ng Taxi Hub expired since March 2025. So buo, lahat, yung 15, yung 15 taxi nila, kolorum na as of after March 2025. So, ilang buwan na yun, April, May, June, 2 kalahating buwan ng expired. Ito ay maaaring maharap sa kaso na lumalabag sa Public Service Act o sa amended version ng Commonwealth Act No. 146. Samantala, ang overcharging ay isa sa pinagbabawal ng Joint Administrative Order 2014-1 ng LTO kung saan maaaring maharap ang driver sa 1,000 multa para sa latong offense, habang 5,000 piso sa operator para sa first offense, 10,000 piso para sa second offense kasama ang pag-impaw sa sasakyan at 15,000 piso para sa third offense at kanselasyon ng kanilang Certificate of Public Convenience o CPC. Hinimok naman ni Dizon ng publiko na huwag magatubili na ireklamo sa kanilang kagawaran ang mga nakikita o nakararanas ng mga ganitong uri na paglabag ng mga driver at operator. Sa mundo ng volleyball, laglag na ang Pilipina o Alas Pilipinas men sa playoffs ng AVC Nations Cup 2025.
Yan ay matapos mabigo ng Nationals sa laban kontra Chinese Taipei kagabi sa kabila ng power performance mula sa outside hitter na si Mark Espejo. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Naalis na sa pag-asa na makapasok sa playoffs ang Alas Pilipinas men matapos matalo sa Chinese Taipei sa pagpapatuloy ng 2025 ABC Nations Cup sa Bahrain noong Miyerkules. Bunsod ng kabiguan, nagtapos ang Pilipinas sa Pool C na may 0-2 record at walang naipanalo sa group phase. Kaya't naitalaga sila sa classification matches para sa 9th at 11th places. Pinangunahan ni Mark Espejo ang opensiba ng national team sa paghakot ng 26 points mula sa 22 attacks at 4 na blocks, habang nag-ambag si Leo Ordiales ng 15 points, 13 attacks and 2 aces. Sinubukang kunin ng Pilipinas ang ikatlong set sa extended play at umabot sa 28-27 set point. Ngunit nakapaghatid ng mahalagang puntos ang Chang brothers ng Chinese Taipei habang si Espejo ay nag-commit ng attack error sa pagtatapos ng set. Sa ika-4 na set, nagpakita pa rin ang puso ang Pilipinas sa pag-rescue ng isang match point sa pamamagitan ng kill block ni Espejo sa 24-20. Ngunit si Yulin Liu ang nagbaon ng panalo para sa Chinese Taipei sa halos 2 oras na laban. Magugunit ang nauna na ring natalo ang Pilipinas sa Pakistan noong Martes. Susunod na makakasagupa ng Pilipinas ang mga bottom finisher mula sa iba't ibang pool upang maipaglaban ang mas mataas na placement sa continental na laro. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muling nag-aalala ang fans ng komedyanteng si Bubay. Iti kasunod ng kumalat na video kung saan muli na naman itong hinimatay sa gitna ng isang event. Narito ang Showbiz Report. Hinimatay ang komedyanteng si Bubay habang nagpe-perform. Sa in-upload na video ng ilang netizens kuha sa naturang event, makikita ang naglalakad sa gitna si Bubay at winawagayway ang kamay habang nakikipag-interact sa audience. Hanggang sa bigla na lang itong bumagsak at tila nawala ng malay. Mabuti na lang at may agad na kasalo rito. Ang komedyante dali-dali namang dinala backstage. Sa kumalat na video, marami ang nag-alala kay Bubay habang may nagpayo ring sana magpahinga muna ito sa pagtatrabaho. Hindi ito ang unang beses na hinimatay sa gitna ng isang event ang komedyante. Last year, bigla rin itong bumagsak habang nag-host naman sa isang event sa Aparica, Gayan. Habang sa isang live interview kay King of Talk Boy Abunda noong 2023, ay bigla naman itong hindi makapagsalita o sinusumpong ng absence seizure na sinasabi nitong isa sa mga naging epekto ng kanyang pagka-stroke noong 2016. Sa ngayon ay wala pang inilabas na pahayag si Bubay tungkol sa nangyari sa kanya kamakailan. Batay naman sa latest IG story nito, patungong abroad ang komedyante. At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Ito po si Yuel Reyes. At ako naman po si Karen Oyong. Magkita-kita tayong muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.